Pagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid at mga visitors and regular attendees. Kami po ay nagagalak na muli po namin kayong naka-fellowship sa umagang ito. At tayo po ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa Kanyang katapatan, sa ating buhay. Gaya nga nung sinabi ng ating presider kanina, magandang panahon ngayon, hindi mainit, hindi rin naman umuulan. At alam natin na ito ay probisyon at kaloob ng Diyos sa atin. At salamat sa kalakasan na patuloy niyang pinagkakalob sa bawat isa. At higit sa lahat sa pagsama niya sa atin para tayo makapagpatuloy. At alam natin kung bakit po tayo tinawag ng ating Panginoon bilang mga mananampalataya. Ay una upang magbigay ng kapurihan sa Kanya, gaya nga ng sinasabi sa Westminster Shorter Catechism question number 1, na what is the chief end of man? At ang sagot ay the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. At habang tayo po ay naririto sa mundong ito at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo sa pagtatapos ng mundong ito at sa pagkukumpleto ng Kanyang ginagawang pagliligtas sa atin, dahil po yung ating kaligtasan na inumpisahan ng Panginoon, ito po ay nagpapatuloy habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. Tayo po ay naligtas sa pananampalataya dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, sa biyaya ng Panginoon, at ito ay patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At kaya naman, ang lahat ng mananampalataya ay patuloy na binabago. Patuloy na binabago upang maging kawangis, maging katulad ng ating Panginoong Kristo sa buhay na ito. At ang pagkakumpleto nito, alam natin, ay yung ating blessed hope na walang iba na ito ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang title po ng ating pangangaral sa umagang ito is The Transformed Life. The Transformed Life, ang binagong buhay. At ang mensahe po na nais nating iparating sa umagang ito ay the transformed life is a powerful testimony of ongoing life of repentance and perseverance in the hope of the gospel. The transformed life is a powerful testimony of ongoing life of repentance and perseverance in the hope of the gospel. Ang binagong buhay ay isang makapangyarihang patotoo ng patuloy na buhay ng pagsisisi at pagtatiyaga sa pag-asa sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Muli amang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa inyong dakilang biyaya sa amin. Kami ay nagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Narito kami, Ama, na nakikinig ng inyong mga salita. Samahan niyo kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na ito ang pinakamataas na sentro ng aming pagsamba sa umagang ito, ang marinig ang inyong mga salita at matuto, Panginoon, sa inyong pagtuturo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ng banal na Espiritu kumilos sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo lamang ang maitaas. At kami ay patuloy na maibaba, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang isang lingkod ninyo na instrumento lamang ninyo na iparating ang katotohanan ng inyong mga salita sa umagang ito. Sa umagang ito, at kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa aming mga puso at isipan. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So yun po ang ating mensahe sa umagang ito, na ang isang buhay na binago ng Panginoon, kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon, ay upang papurihan siya at sa Kanyang gawa ng kaligtasan, tayo ay patuloy niyang binabago habang tayo nabubuhay sa mundong ito. At meron lamang po tayong tatlong bagay na ating pag-uusapan tungkol sa bagay na ito. Ang una po ay the transformed life is a powerful testimony. The transformed life is a powerful testimony. Yan po ay makikita natin sa verses 8b hanggang 9a ng 1 Thessalonians. Na ang ating buhay na binago ng Diyos, ito ay merong kapangyarihan o ito ay makapangyarihang patotoo na nakikita. Di lamang ng mga kapatid, ngunit most importantly, ng mga tao sa mundo na ating nakakasalamuha. The transformed life is a powerful testimony.
And ang sunod na bagay na ating pag-uusapan is the transformed life is a life of repentance. The transformed life is a life of repentance. Verse 9b. Ang binagong buhay ay isang buhay na nagpapatuloy na merong pagsisisi. At ang pangatlo at ang panghuli natin pag-uusapan sa umagang ito is the transformed life is a life that hopes in the gospel. Yan po ay matatagpuan natin sa verse 10 ng 1 Thessalonians chapter 1. The transformed life is a life that only hopes in the gospel. Ang binagong buhay ay isang buhay na tanging sa ebanghelyo lamang nananangan o umaasa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral sa umagang ito sa ating unang pointers. The transformed life is a powerful ministry. Hayaan niyo pong muling basahin ko po ang verses 8 to 9 sa ESV version. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians 1 verses 8 to 9. At ang babasahin lang po natin ay yung ang tututukan natin ay yung verses 8b hanggang 9a. Ito po ang sinasabi. So that we need not say anything, verse 9, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you. So dito po, nakita natin na sinasabi ni Apostle Pablo, sabi niya rito sa verse 8b, we need not say anything. So bakit niya sinabing we need not say anything? Alam natin dun sa ating huling pangangaral nung nakaraang Lord's Day, nakita natin yung ginawa ng Diyos sa kanila kung paano sila binago ng Panginoon. Sila ay naging imitators and examples ng ating Panginoong Kristo. At ang kanilang buhay na ito bilang mga tagasunod ni Kristo at bilang mga ehemplo o examples ng ginawa ng pagliligtas ng Panginoong Kristo, ito ay lumaganap. Lumaganap ito hindi lamang sa lugar ng Macedonia at Achaia, kundi sa mga probinsya, karating probinsya na malapit dito. Kaya ito naman mga tao dito sa probinsya na ito, ang sabi rito, we need not say anything. Sila na mismo ang nagsabi at nakita nila sa buhay ng mga taga-Thessalonica na sinasabi nila mismo kay Apostle Pablo na ito yung ginawang pagliligtas sa kanilang sa mga taga-Thessalonica at ito yung naging example para sa kanila. Kaya sabi rito, we need not say anything. So minsan nakikita natin kahit hindi tayo nagsasalita, pero kung ang ating buhay ay isang buhay na patotoo, minsan nagugulat tayo. May mga lumalapit sa atin, marahil nagtatanong, bakit parang kakaiba ka yata, Brad or sis? Ano ba ang meron sa'yo? So, nakita po natin na itong transformed life, ito ay napaka-bisa o powerful na testimony para sa mga ibang tao. Ano pa sabi? Verse 9, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you. They themselves report. So sila na mismo ang nagsabi. Sabi rito, ano yung ni-report nila? Concerning us the kind of reception we had among you. In verses 6 and 7, we saw the transformed life of the Thessalonians that they became imitators of our Lord Jesus Christ and an example to other believers. So alam natin kung ano yung ginawa sa kanila. Na sila, sa pagdating ng ebanghelyo na may kapangyarihan, nung narinig nila ito ay tinanggap nila sa pananampalataya na merong kasamang suffering and affliction. Alam natin yung nangyari sa Acts 17, na kung saan si Apostle Pablo kasama sina Silvano at si Timoteo ay nangaral dito sa mga taga-Thessalonica. At ano nangyari? Sa kanilang pangaral sila ay dumanas sa matinding pag-uusig galing sa mga Judaizers. Sapagkat sila ay nangangaral tungkol sa ating Panginoong Kristo, na alam natin ang mga Judaizers, sila ay hindi sumasampalataya sa ating Panginoon bilang Mesiyas, bilang tanging tagapagligtas. Kaya sila ay dumanas ng pag-uusig sa bagay na ito. At ito yung nakita sa buhay ng mga Thessalonica. Kaya nga sabi rito for they themselves report concerning us
the kind of reception we had among you. Nakita yung tunay na pananampalataya sa buhay ng mga taga-Tesalonica. At gaya ng ating laging sinasabi rito, ano ba ang isang marka ng ikaw ay may tunay na pananampalataya? Alam natin yan na ang tunay na pananampalataya ay naipapakita kapag ito ay iyong tinanggap ng merong joy sa gitna ng iyong mga pagdurusa. Na sa pagyakap mo sa Ebanghelyo ni Kristo bilang tanging pag-asa mo sa kaligtasan at pagsunod mo sa Kanya bilang Panginoon mo na ikaw ay tumatalikod na sa iyong dating buhay at dahil nun daranas ka ng mga pagsubok o mga persecution at ikaw ay nagpapatuloy doon, yun ang marka. Yun ang marka ng ang iyong pananampalataya ay tunay. At gaya nga po ng nakita natin, no? Ang resulta ng kanilang pagbabago ay nakita sa kanilang buhay. At ito, na sila ay naging examples, ay nagdulot sa paglaganap ng Ebanghelyo. So yun po yung nakita natin sa bagay na ito. At ano po ang punto na gusto nating sabihin dito sa bagay na ito? In the advancement of the gospel, God uses our transformed life in working the salvation of others. In the advancement of the gospel, God uses our transformed life in working the salvation of others. Kaya napakahalaga po na tayo po bilang mga mananampalataya ay nagpapatuloy at patuloy na binabago ng Panginoon sapagkat ang Ebanghelyo na siyang ipinangangaral at ang Ebanghelyo na siyang ginagamit ng Panginoon upang magligtas ng mga makasalanan, ito ay dapat na nakikita sa ating mga buhay. Kaya nga po sinasabi natin, the transformed life is a powerful testimony. At yun po ang challenge sa atin. Ang ating bang buhay, sa pagpapatuloy natin sa ating pananampalataya, tayo ba ay nagiging isang powerful testimony sa iba? Sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, kasama sa trabaho. Nakikita ba ang pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay? Ano ang sinabi ni Mark Dever? Sabi ni Mark Dever, people notice when our lives are different. Especially when there's a whole community of people whose lives are different. Di ba? Sa subdivision na nila, kunyari, napapansin nila, bakit parang ikaw kakaiba ka? Di ba? So talagang nakikita na ikaw ay kakaiba talaga na meron kang binagong buhay. Sabi pa niya rito, not people whose lives are perfect, but whose lives are marked by genuinely trying to love God and love one another. So alam natin, sa mundong ito, sa buhay na ito, hindi natin maatin yung perfection. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, tayo ay nagkakasala pa. Patuloy tayong nakikipaglaban sa kasalanan at patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. Pero nakikita yung gawa ng Panginoon sa ating buhay. Ano pa kanya sinabi? When churches are seen as conforming to the world, sadly, marami mga churches, imbis na makita ang binagong buhay, kabaligtaran ang nangyayari. Ang mga churches na ito ay sumasabay sa takbo ng mundong ito. Diba? When churches are seen as conforming to the world, it makes our evangelistic task all the more difficult. It makes our evangelistic task the more difficult. So kapag po tayo, alam natin na hindi nakikita sa atin ang buhay na binago ng Panginoon, marahil tayo ay nanghihina, tayo ay nagpapabaya sa mga means of graces. Mahihirapan po tayong mag-share ng gospel, mahihirapan tayong mag-evangelize. Isipin nyo paano kayo mag-share kung kayo sa sarili nyo, nakikita nyo na kayo ay tila hindi sigurado sa inyong pananampalataya dahil bakit ang buhay nyo ay hindi kayo nagpapatuloy at parang hindi kayo nababago. So, paano kayo magkakaroon ng courage na i-share ang kahangahangang pagligtas ng ating Panginoon Kristo sa mga taong lost o sa mga taong naliligaw at
nasa kadiliman, kung ang buhay natin ay hindi nagiging isang patotoo sa kanyang harapan. Sabi ni Nigel Lee of English Varsity, we become so like the unbelievers that they have no questions they want to ask us. Di ba? Sabi natin kanina, pagka nakita nila, nakakaiba ka, sila na mismo yung magtatanong sa'yo eh. Parang lalapitan ka na nila eh. Kasi nakikita nila, kakaiba ka talaga. Pero pagkakapares ka lang nila, ba't ka nila tatanungin tungkol sa bagay na ito? So ano ang challenge sa atin? Dapat tayo magpatuloy. Dapat nating tingnan na ang buhay natin na binago na tayo ng Panginoon, tayo ay namatay na, nakasama ni Kristo, yung ating lumang sarili o yung old self na sinabi, have been crucified with Christ. Yung katotohanan na yun, dapat mag-sink in sa atin, yun ang ipamuhay natin, na wag na nating balikan yung dati nating buhay. Bagkus, sa kapangyarihan ng Espiritu, sa pamagitan ng kanyang mga salita, at sa patuloy na pagsama ng Panginoon, ipamuhay natin yung bago nating identity. So gaya nga po ng ating sinasabi, ang katotohanan ng Ebanghelyo at ang karanasan ng kapangyarihan nitong magbago ay laging magkatuwang. So, tuwing mag-share tayo ng gospel, dapat po yung ating testimony nakikita sa atin. Di ba? Especially sa loob na lang ng pamilya natin. Paano natin mahahatak yung ating mga anak na sumama sa atin sa church? Kung ang buhay natin, nakikita nila, wala namang pinagkaiba, daddy eh. Parehas lang tayo eh. Ba't pa ako mag-church, di ba? So, lagi pong magkasama yun. Kahit gaano po tayo kalalim sa theology, alam natin ang salvation, alam natin ang lahat ng mga doktrinang iyan. Pero kung walang epekto sa buhay natin to, hindi tayo isang malakas o isang makapangyarihang patotoo. At ang mga bagay na ito na tayo bilang mga binago ng Diyos, alam natin yun yung definitive sanctification na once na tayo ay sumampalataya sa Panginoon, meron na tayong pakikipagkalas sa kasalanan. So ito po yung mga katotohanan na magre-remind sa atin o dapat na mag-encourage sa atin o mag-motivate sa atin na magpatuloy tayo na mabuhay na may kabanalan kasi tinanggal na yung lakas ng kasalanan sa atin eh, yung pagkaalipin ng kasalanan sa atin eh. At dahil lamang ito sa biyaya ng Panginoon, alam natin yan. At ito ay patuloy niya tayong binabago sa pamamagitan ng kanyang, again, kapangyarihan. Ito yung tinatawag nating progressive sanctification. Na tayo bilang mga tinawag ng Diyos ay dapat magpatuloy dito sa progressive o progresibong pagpapabanal. Hindi lamang ini-encourage tayo nito, kundi ito ay isang command. Church, mga kapatid, ito ay isang command sa atin. At alam natin, kung hindi natin susundin ang command na ito, ano nangyayari sa atin? Nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Malinaw po iyon. Ito ay isang command na dapat nating sundin bilang kanyang mga tagasunod. Anong sinabi sa Acts 1:8 ng ating Panginoong Jesus? But you will receive the power when the Holy Spirit has come on you. So, nung panahon nila, dumating ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Alam natin yung kilos ng Banal na Espiritu nung panahon na yon ay kakaiba kumpara sa panahon ngayon dahil nakumpleto na po ang salita ng Diyos. Ngunit, sa atin man ngayon, nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Nung narinig natin ang Ebanghelyo, tumanggap din tayo nito. At anong sabi ng Panginoon Kristo? And you will be my witnesses. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Yun po ang command sa atin kung bakit tayo binago ng kapangyarihan ng Espiritu, bakit tayo na born again, ay para maging witnesses tayo ng ating Panginoong Kristo. Yun ang command sa atin. Acts 13:46-47. Acts 13:46-47, anong sabi rito? Paul and Barnabas boldly replied, "It was necessary that the word of God be spoken to you first. Since you reject it and judge yourselves unworthy of eternal life, we are turning to the Gentiles. For this is what the Lord has commanded us." Again, ito po yung command ng ating Panginoon Kristo. Sabi rito, "I have made you a light for the Gentiles."
Bakit? Ba't sila ginawang ilaw para sa mga hintil? To bring salvation to the ends of the earth. Tayo na tinawag ng ating Panginoon, niligtas ng Panginoon. Tayo ay tinawag, tayo ginawang mga ilaw sa kadiliman ng sanlibutang ito. Para ano? To bring salvation to the ends of the earth. Para maging isang living testimony para sa iba. Ang buhay mo, nakikita nila. At sa pagkita nila sa buhay mo, sila ay maakay mo o sila ay maligtas sa pamamagitan ng iyong buhay na binago ng Panginoon. So again, tayo ba ay nagiging isang light? Ang buhay ba natin ay isang nagiging liwanag para sa madilim na mundong ito? Church, mga kapatid, tingnan po natin ang buhay natin. Dapat po tayo ay nagliliwanag. Nakikita sa atin yung ginagawang pagbabago ng Panginoon. Sapagkat ito yung essence kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Di ba? Ito yung lagi natin pinipreach dito week by week. Tayo ba ay nagliliwanag? Matthew 5:14-16, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "You are the light of the world. A city situated on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it under a basket, but rather on a lampstand, and it gives light for all who are in the house. In the same way, let your light shine before others. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven." So malinaw po na yung ating buhay na binago ng Panginoon, ito yung powerful testimony para sa pagsulong or sa advancement ng gospel. So kaya po nag-i-exist ang Christ Redeemed Church. Alam natin, ito ay para palaganapin ang ebanghelyo ng Panginoon. At upang patuloy na patatagin ang lahat ng kanyang mga hinirang, ang kanyang mga iniligtas at ang kanyang mga ililigtas pa na tatawagin niya sa dakong ito o sa puok na ito o sa iglesyang ito. At tayo na mga tinawag ng Panginoon, ito ang ating calling, ito ang command sa atin. Na patuloy tayong mabuhay na mga binago na ng Panginoon, yung ating transformed life na meron na tayo ipamuhay natin, mga kapatid. So, again, yun po yung panawagan sa atin. Our life should be a living and powerful testimony to others. At sa ating pangalawa at second point na ating pag-uusapan, the transformed life is a life of repentance. So, paano ba? Paano ba na ma-manifest itong binagong buhay natin? Ano ang ginagamit ng Panginoon na bagay upang tayo ay magpatuloy na baguhin ng Panginoon? Alam natin walang iba kundi yan ang life of repentance. The life of repentance. So yung repentance, alam natin, dumating ito sa ating buhay nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon. Ito ay magkasama. Ang repentance ay biyaya ng Panginoon. Alam nating lahat yan. Ito ay bunga ng tunay na pananampalataya. Ngunit ito'y dumating sa atin nakasama ng pananampalataya. Kaya ito rin naman yung bagay na nagpakita sa atin na nung tayo ay unang binago ng Panginoon. Yung dati nating buhay na tayo ay alipin ng kasalanan, alipin ng mundong ito, alipin ng ating pagkamakalaman, at nasa kadiliman at nasa ilalim ng poot ng Panginoon, tayo ay tumalikod sa bagay na iyon, patungo sa Diyos. Yun po yung repentance, turning away from sin, turning away from idols toward the living and true God. Anong sabi rito sa verse 9b? And how you turn to God from idols to serve the living and true God. Yun po yung repentance. Turn to God from idols to serve the living and true God. It is turning away from idolatry to the living and true God. At ano po ang punto na gusto nating sabihin dito? Repentance is not only a one-time experience. Rather, it is an ongoing part of the Christian life. Ang pagsisisi ay hindi lamang isang beses na pangyayari nung ikaw ay kinatagpo ng Panginoon sa kanyang biyaya, nung narinig mo ang biyaya ng Ebanghelyo, ang paanyaya ng Ebanghelyo, ng kaligtasan na ini-offer sa iyo ng Panginoon, at sa kanyang habag at awa, kumilos ang banal na Espiritu, binigyan ka nitong pananampalataya na may kasamang pagsisisi. Hindi lamang ito, natatapos ito doon na one-time experience, ngunit ano ito?
Ito ay ongoing part of the Christian life. Kasi po, alam niyo po ba itong mga taga-Thessalonica, yung Mount Olympus na pinakamataas na bundok dito sa probinsya ng Athens, dito sa Greece, ito ay around mga 50 miles lamang ang layo nito dun sa church or dun sa province ng Thessalonica. At alam natin, ang Mount Olympus na ito, nandito yung kanilang ginagawang lugar ng pagsamba nila dito sa mga Greek gods. No? Yung pong Roman Empire, yung emperor ng Rome, siya po ay may iba't ibang mga Diyos. At alam natin yan sa ating high school, Greek mythology, sila Zeus, sila Aphrodite, lahat pa ng mga Greek goddess, sila Hercules. Alam natin na yun ang kanilang sinasamba. At itong mga taga-Thessalonica, mga mananampalataya na nabago ng Ebanghelyo ng Panginoon, ito yung matinding challenge sa kanila. Na sa kanilang pagpapatuloy sa kanilang buhay, nakikita nila muli yung mga bagay na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na dati nilang buhay. At ito ay pilit na umaakit sa kanila, hinahatak silang pabalik. Hinahatak silang pabalik na sumamba muli sa mga Diyos-Diyosang ito. Kaya napakahalaga ng repentance. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, kung paano kayo tumalikod sa inyong makasalanan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang sumamba sa tunay at buhay na Diyos, ito ay nagpapatuloy. So tayo po ngayon, Sunday, andito tayo. 'Di ba? Sunday, banal na banal. Pagdating ng Monday, harap tayo sa realidad ng buhay natin. Iba't iba yung calling sa atin, iba't iba yung vocation natin. May mga nagtatrabaho, merong mga siguro nasa bahay lang. Pero paano tayo makapagpapatuloy kung hindi tayo magpapatuloy sa life of repentance? Saan tayo babalik? Yung mga challenges sa buhay natin, minsan sa hirap ng buhay, hinahatak nila tayo na mahulog tayo sa pagkakasala. So alam natin, binago na tayo ng Panginoon pero andito pa tayo sa mundong ito Andito pa yung struggle natin sa sin. Hindi pa tayo nawawala doon sa bagay na yun. Doon alam natin, ang Panginoon, mabiyaya siya. Siya ang magsusustain sa atin, pero merong laban sa atin. At paano tayo makapagpapatuloy kung wala tayong life of repentance? Paano tayo babalik? Kasi kung wala tayong life of repentance, ano mangyayari sa atin? Despair. Despair ang mangyayari sa atin. Hindi na tayo magpapatuloy sa pananampalataya. Kasi isipin natin, sa pag-akusa sa atin ng ating kaaway, ang dyablo, hindi ka naman mananampalataya O tinan mo, Sunday ka lang naman ganyan Monday to Friday. O Monday to Saturday, buhay mo, mundo. Kristyano ka ba? Anthony, yan ba yung Kristyano? Tingnan mo yung buhay mo. Yan ang ginagawa ng dyablo sa atin. Pero alam natin, itong biyaya ng repentance, na hindi lamang isang beses nangyari sa atin, kundi patuloy na ginagawa sa atin ng Panginoon, ito yung nagpapalakas sa atin, ito yung motivation natin na magpatuloy tayo, na alam natin, na sa tuwing tayo ay bumabagsak sa kasalanan, tayo ay nagpapatuloy at humihingi ng tawad sa Panginoon, patuloy na binabago ng Panginoon. So, anong makikita natin dito? Yung repentance, ginagamit ito ng Panginoon para patuloy tayong baguhin. Alam natin, hindi natin kaya magpatuloy sa sarili natin. Diba? Pero itong repentance, patuloy na pagsisisi natin sa ating mga kasalanan at patuloy na pagtingin natin sa Panginoon na maging kagaya lalo tayo ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik na tayo ay magpatuloy, ito yung bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Anong sabi ng question 87 ng Westminster Shorter Catechism? Ang question, what is repentance unto life? What is repentance unto life? Answer, repentance unto life is a saving grace. Yun yung sinabi natin kanina. Repentance unto life is a saving grace whereby a sinner out of a true sense or yung realization na siya ay makasalanan o siya ay makasalanan and apprehension of the mercy of God in Christ. Na siya ay nagkaroon ng matinding conviction, matinding persuasion na ang biyaya ng Panginoon ang tanging makapagliligtas lamang sa Kanya, that with grief and hatred of his sin, meron siyang pagtangis, meron siyang godly sorrow, and meron siyang hatred ng kasalanan, turn from it unto God with full purpose of endeavor after new obedience.
So yun po ang meaning ng repentance. Ito ay biyaya ng Diyos. Gawa ito ng Diyos na ang dulot nito ay upang tayo ay magkaroon ng realization sa kasalanan, magkaroon ng hatred sa kasalanan, magkaroon ng godly grief or sorrow dahil sa kasalanan, at patuloy na magbigay ng bunga ito sa atin na pagsunod sa ating Panginoon. Diba? Anong sabi ni James Grant sa kanyang commentary na The Hope of Salvation? First, repentance is acknowledging that we are sinners. Repentance is acknowledging that we are sinners. Nakakalungkot, napakaraming tao. Tuwing maririnig nila pangaral ng Ebanghelyo at naririnig nila na ang tao ay bumagsak sa pagkamakasalanan, ang tao ay lahat na nagkasala at nasa ilalim ng poot ng Diyos, hindi nila matanggap ang bagay na ito. Napakahirap para sa kanila. Bakit? Ako ay isang huwarang ama. Ako ay isang huwarang empleyado. Bakit mo sasabihin na ako ay isang makasalanan? Hindi naman ako kagaya ng mga iba dyan. Ako naman ay nagbibigay. Ako naman ay nagpupunta sa simbahan, linggo-linggo. Pero alam natin, hindi yun ang bagay na yun. At hindi darating ang repentance kung hindi natin makikita na tayo ay makasalanan. At sa buhay nating ito, kahit tayo ay mga iniligtasan ng Panginoon, patuloy pa tayong nagkakasala. Sabi pa niya rito, without acknowledging our sin, we cannot truly repent. Again, take note, without acknowledging our sin, we cannot truly repent. Our sin places us in serious trouble with God. And as Paul states, it brings God's wrath upon us. It brings God's wrath upon us. So mga kapatid, unang-una kung binago na tayo ng Panginoon, dapat hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Do alam natin ang Panginoon, siya ay mahabagin, siya ay nagpapatawad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Pero hindi dapat tayo nagpapatuloy sa kasalanan. The core of repentance is admitting that sin is indeed sin. Kailangan magkaroon tayo ng malalim na pagtingin sa kasalanan. Kamuhian natin ito. At ito yung second point na sinasabi ni James Grant dito. Repentance is having a sense of grief and hatred for our sin. Repentance is having a sense of grief and hatred of our sin. Sin is an offense to God and does damage to human soul. Hindi lamang ito bagay na naka-offend ka, na ang dahilan mo ay, hindi, tao lang naman ako eh. Lahat naman ng tao nagkakasala yan eh. Sino ba yung hindi nagkakasala, di ba? Alam natin yan, pero hindi yan ang katwiran ng isang binago ng Panginoon. Ito ay offense sa Panginoon. Kung ikaw, binili ka na ng Panginoon, iniligtas ka na ng Panginoon, binayaran ka ng dugo ng Panginoon Jesucristo na grabing pambayad na ginawa sa iyo. Hindi ba dapat makita mo na sa tuwing ikaw ay magkukumit ng sin na ito ay offense sa Diyos, nagkakaroon ka ng deep sense of sorrow, deep sense of grief, na unang-una ang Diyos ang iyong na-offend at hindi lamang ang tao. Thirdly, we turn from our sin unto God. So pag nakita mo yung kasalanan, nakita mo yung kagrabihan nito, na ito ay offense sa Diyos, at ang Diyos na ito ay banal, na iyong sinuway, ang biyayang ito ay, ikaw ay babaguhin ka niya, that you are turning from your sin and you are turning towards God. So merong movement, no? Marahil tayo, meron pa tayong mga besetting sins. Ano yung mga besetting sins? Ito yung mga kasalanan na minsan hindi tayo aware, o minsan aware tayo, pero dito tayo lagi nahuhulog. Di ba? Sa isipan natin. Ang bilis nating mag-judge. So, ito yung bagay na ito na ikaw ay tumatalikod doon sa mga besetting sins mo. Sa mga bagay na lagi ka nahuhulog na kasalanan mo. At ikaw ay titingin sa Panginoon Jesucristo upang ikaw ay magpatuloy. Gaya ng narito sa Thessalonica, na sila ay dating sumasamba sa mga false gods, sa mga dead na gods, gaya ng binasa natin kanina doon sa Psalms, no? Ang mga estatwa na ito, ang mga statue na ito, di ba? Ito ay mga walang buhay. Ito ay mga dead na Diyos na kanilang sinasamba, at tayo rin dati. Nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo ay sumasamba sa mga ganito. Marahil, kung hindi man ito yung mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay, maaaring ito ay yung iyong kayamanan, yung iyong pamilya, yung iyong fame,
yung iyong ari-arian. Marahil ito yung mga idols mo sa puso mo. So ang idols po, hindi lamang ito yung mga Diyos-Diyosan. Kung meron kang isang bagay na mas pinapahalagahan mo, mas minamahal mo, ng higit kaysa sa Panginoon, alam natin ito ay isang idol. At yun ang ginagawa ng repentance. You are turning away from those idols and you are turning toward to God. At ang panghuli, turning toward to God, we also have a new purpose of obedience to God. So ito po yung goal ng repentance, na tayo ay magpatuloy na mabuhay. Yung patuloy na transformation natin, ipamuhay natin. Anong sabi ni D.A. Carson? Repentance is not a merely intellectual change of mind or mere grief. Still less doing penance, yung nangungumpisal. So siguro, wala na siguro sa atin nangungumpisal sa kung kanino man. Rather, it is a radical transformation of the entire person. Take note, radical transformation of the entire person, a fundamental turnaround involving mind and action and including overtones of grief which result in spiritual fruit. Alam po natin, hindi po pare-parehas yung ating paglago sa ating spiritual na buhay, yung ating sanctification. Iba't iba po tayo ng level dyan. Pero alam natin itong bagay na ito, yung repentance, dapat ma-motivate tayo na lalo tayong lumapit sa Panginoon, na baguhin tayo ng Panginoon. Sa tuwing tayo ay nahuhulog sa pagkakasala, hindi na tayo nagpapatuloy. Humihina na tayo sa ating pananampalataya. Mga means of graces, pinababayaan na natin. Yan po ay kasalanan. I'm sorry mga kapatid, mga minamahal. Kung tayo po ay nagpapabaya sa ating fellowship, sa ating prayer, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at sa mga sakramento ng Lord's Supper na in-institute ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay nagkakasala. At dapat po tayo mag-repent. Yung po yung ating mensahe sa umagang ito. Dapat po tayong bumalik sa Panginoon. Huwag po tayo magpatuloy dyan, sapagkat alam natin, pag nagpatuloy tayo dyan, delikado po, kapahamakan ang idudulot sa atin. So yun po ang challenge sa atin. Life of repentance. Magpatuloy tayo sa pagsisisi, sa buhay ng pagsisisi. At sa pangatlo at panghuli natin punto, so nakita natin yung kanilang transformed life. Ito yung power ng testimony na meron sila para palaganapin ang Ebanghelyo, at ang ginagawang pagbabago ng Diyos sa kanilang buhay ay sa pamamagitan ng kanilang lifelong repentance. So nakita naman natin yung ginawa ng Panginoon dito sa ating panghuli at pangatlong puntos, na ang kanilang binagong buhay ay ang isang buhay na umaasa lamang sa pag-asa ng Ebanghelyo. The transformed life is a life that only hopes in the gospel. The transformed life is a life that only hopes in the gospel. So alam natin, dun sa panahon nila, diniscuss yung bagay na tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang second coming. At gayon din, diniscuss din yung tungkol sa mga kapatid nila na sumakabilang buhay. Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari sa isang mananampalataya o sa isang tao na kapatid nila sa pananampalataya na sumakabilang buhay? So alam natin na sila, automatically, sila ay mapupunta sa presensya ng Panginoon sapagkat sila ay iniligtas ng Panginoon. At marahil sa panahon nila, mga taga-Thessalonica, sila ay napipigati sapagkat hindi nila alam. Ano kaya na nangyari sa mga na-persecute naming kapatid, sa mga namatay naming kapatid? Kaya yung book ng Thessalonians, makikita natin yung encouragement para sa kanila. Itinuro ni Pablo kung ano ang nangyayari dun sa mga kapatid na sumakabilang buhay na at umuwi na sa Panginoon. So, ang sabi rito ni Apostle Pablo sa verse 10, 1 Thessalonians 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. So, ito yung hope. So, yung binagong buhay nila, kung ba't sila nagpapatuloy, ba't sila patuloy nagsisisi, at binabago ng Panginoon, ito ay dahil sa pag-asa na ibinigay sa kanila. Pag-asa saan? Pag-asa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo o sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo.
Our salvation will only be completed at the return of Christ. Alam natin yan. Kaya nga pinangangaral natin ang Ebanghelyo eh. Dahil di ba po, hindi po babalik ang ating Panginoong Jesucristo maliban na ang kanyang Ebanghelyo ay maipangaral sa kasulok-sulukan o sa buong panig ng mundo. At makumpleto ang bilang ng kanyang mga hinirang, kanyang mga iniligtas at ililigtas pa. At ano po ang makikita natin dito na punto na gusto natin sabihin? Our perseverance, yung ating pagtsatsaga, is grounded solely in the hope found in the Lord Jesus Christ and His gospel. Our perseverance is grounded solely. Ang ating pagtsatsaga na magpatuloy sa pananampalataya ay nakasalig lamang sa pag-asa na matatagpuan sa Panginoon Jesucristo at sa Kanyang Ebanghelyo. Yun po yung ating pag-asa. At gaya ng mga taga-Tesalonica na ito, na tila baga nahihirapan sila magpatuloy dahil sa pag-uusig. Ini-encourage sila ni Pablo na magpatuloy kayo sa hope na ito, tumingin kayo sa Panginoong Jesucristo sa Kanyang muling pagbabalik. At tayo rin na naririto, ito rin yung mensahe sa atin sa umagang ito. Yung ating buhay na binago, na nagpapatotoo sa ginawang malaking biyaya na pagliligtas ng Diyos, na binabago niya sa patuloy na pagbuhay na may pagsisisi, ito ay dapat na nakasalig lamang ang paghihintay natin o ang pag-asa natin sa Panginoong Jesucristo. Nung tayo ay tumalikod na sa ating dating buhay, tayo ay tinawag na upang magpatuloy at maghintay ng may pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin yan. Yan po ang essence ng ating pagkakristyano. Yan po ang ating hope. Wala nang iba pa. Ito, lagi ko pong sinasabi, saan po tayo makakakita ng religion sa mundong ito? Nakagaya ng religion o Christian religion na sinasabi ng salita ng Diyos na ang isang taong ito, na siya ay Diyos, na nagkatawang tao, na siyang nagligtas, namatay para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo sa puot ng kanyang Ama. Siya ay Diyos mismo na nagligtas sa kanyang puot. Diyos na nagligtas sa galit ng Diyos. We are saved by God from His wrath. Wala pong ibang religion na makikita tayong ganyan. Maliban sa relihiyon na sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat po ng religion dito, I'm sorry, lahat nagsasabi anong magagawa ng tao. Ano ang mga kailangan sundin para makapasok sa kaharian ng langit? Para magkaroon ng blessedness. O yung tinatawag nilang nirvana. No? Ano yung mga paths? Ano yung mga daan na dapat nilang tahakin? Pero kakaiba at radikal ang mensahe ng Ebanghelyo na walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang ginawa lamang ng Panginoon Jesucristo. At ito ay mailalapat lamang sa iyo, magkakamit ka lamang nito kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya minamahal kung ikaw ay naririto sa umagang ito na nakaupo ngayon at wala ka pang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Naririnig mo ngayon ang paanyaya ng Ebanghelyo, walang ibang paraan upang ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Ikaw ba ay nag-i-struggle sa buhay mo? Gusto mo bang magbago? Naisip mo ba, bakit ang buhay ko ganito? Pinipilit mo magpakabait, di ba? May kanta pa nga, gusto kong bumait pero di ko magawa. Pero alam natin, walang paraan, walang tanging paraan, kundi ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, ang tanging pwedeng magbago sa iyo. Gaya ng mga taga-Tesalonica na ito, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Lumalakad sa sapitan ng kanilang laman. Pero nung dumating ang pangangaral ng Ebanghelyo na may kapangyarihan na magbago sa kanila, nakita yung pagbabago sa kanilang buhay. At ito yung ginagawa ng Panginoon. Hindi lamang sa panahon nila, kundi maging sa ngayon. Kaya kung ikaw naririto ka, naririnig mo ang panawagan ng Ebanghelyo, hingin mo ang biyaya ng kaligtasan na tanging ang Diyos lamang nagkakaloob sa pananampalataya at pagsisisi mo ng kasalanan. Dahil alam niyo po ba, hindi lamang ito basta invitation. Ito po ay isang command. Isa po itong command ng Panginoon.
At anong sinabi dito? Verse 10b, Jesus who rescues us from the coming wrath. Jesus who rescues us from the coming wrath. Merong pong paparating na kapuotan o galit ang Panginoon na ibubuhos niya sa mundong ito. Ibubuhos siya sa mundong ito sapagkat bakit? Alam natin na ang Diyos na ito, siya ay banal. Siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos ng makatarungan. Iniibig niya ang kanyang kabanalan, ang kanyang katarungan. Kaya nga God is love eh. Yung pong God is love doon, hindi lang po ito sentimental love. Nakagaya ng nararamdaman natin. Kundi ito ay napakalalim na love nito. Itong love na ito, connected to sa kanyang kabanalan. Ibig sabihin, kung siya ay banal, iniibig niya ang kabanalan, natural, napopuot siya sa mga bagay na hindi banal o mga bagay na kasalanan. Kaya natural lamang na siya'y mapuot sa mga taong hindi sasampalataya sa kanya. Sa mga taong magpapatuloy sa kanilang pagkamakasalanan dahil sa unbelief o sa kawalan ng pananampalataya. Kaya sabi rito Jesus who rescues us from the coming wrath. Again, brothers and sisters, ito yung dapat mag-motivate sa atin na lalo tayo magpatuloy sa pananampalataya, na makita yung buhay natin, na maging living testimony tayo, powerful testimony yung buhay natin upang yung mga mahal natin sa buhay, ma-share natin ang gospel, magkaroon tayo ng boldness to proclaim the gospel to them so that they can be saved from this coming wrath. Yun po ang purpose natin dito. Kung bakit tayo tinawag ng Panginoon at nagpapatuloy tayo sa iglesia ng CRC. Upang makaligtas po ang mga tao na wala pa sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Who rescues us from the coming wrath. So ito po ang punto na gusto natin sabihin sa bagay na ito. Believers should keep turning to Christ. Keep turning to Christ, life of repentance. For the rest of their lives as they are being continually delivered by Him through repentance and faith. Sinabi rito Jesus who rescues. Who rescues. Ibig sabihin, nagpapatuloy yung ginagawang pagliligtas ng Panginoon. Hindi lamang one time ito. Tuloy-tuloy ito. Kaya po tayo nagpapatuloy because Jesus our Lord who saved us, who gave His life for us, is continuously rescuing us, rescues us. Hindi dahil sa lakas natin, hindi dahil sa kalaliman natin sa salita ng Diyos, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon at sa patuloy na ginagawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin. Kaya sabi rito, Jesus who rescues us from the coming wrath. At yun ang challenge sa atin. We should keep looking at our Lord Jesus Christ. Fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. At ito ang challenge na gusto kong iwanan sa pagkatapos natin sa umagang ito. Let us stop trying to find our hope and joy in all the things of this world apart from Christ. Let us stop trying to find our hope and joy in all the things of this world apart from Christ. Instead, let us repent of those idols and hope only in Christ. So mga kapatid, inalis na po tayo ng Panginoon dun sa ating pagkaalipin, dun sa mga Diyos-Diyosa ng buhay natin, na tayo ay niligtas na niya, binago niya na tayo. Huwag na tayong muling bumalik dun. Huwag na tayong magpatuloy dun. Labanan natin yung mga bagay na yon sapagkat alam natin ang Panginoon tapat siya, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan, ng kakayahan na papaglabanan natin ang mga bagay na ito. At kung di, ituon natin yung ating buhay sa pagtingin natin sa Panginoon Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Doon po natin i-focus yung ating buhay. At huwag sa mga pangsamantalang kasiyahan, pansamantalang kaaliwan ng mundong ito. Tinawag na po tayo ng Panginoon na mga manlalakbay lamang sa mundong ito. Alam niyo po ba yun? Tayo ay mga exiles. Hindi po tayo taga rito na. Iba na po ang ating citizenship. We are now citizens of heaven. Di ba napakalaking encouragement yun sa atin? Pero alam natin, daranas tayo ng lahat ng sufferings, ng struggles, no? Persecutions.
Daranas tayo ng lahat ng yan. Pero alam natin, we are looking to the second coming of our Lord, na wala na ang mga bagay na ito, tatapusin na lahat. Mawawala na yung life of repentance. Kasi bakit? Kasi kumpleto na eh. Finish na yung pagbabago sa atin ng Panginoon. Kumpleto na yung kanyang ginawang pagbabago. Again, minamahal na naririto, muli akong namamanhik o nananawagan sa iyo. Marahil ilang linggo ka nang umaattend dito o ilang buwan o ilang taon ka na. Pero tila baga, ang mga bagay na ito hindi mo maintindihan, wala kang appetite para dito o hindi mo makita ang sarili mo. Sabi rito, merong paparating na wrath. Merong paparating na wrath. Ang buhay natin, alam natin, mabilis lang. No? At walang ibang tanging paraan upang ikaw ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo sa kanyang ginawang pagliligtas, sa kanyang ebanghelyo. Kaya ito ang panawagan sa iyo ngayon. Lumapit ka sa Panginoon Jesucristo sa pananampalataya at pagsisisi. At siya ay mahabagin, siya ay tapat. Hindi kanya itataboy kung ikaw ay lalapit sa kanya. Tayo po ay manalangin. O muli, Panginoong Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na napakalalim ng inyong biyaya, Ama. Lagi naming sinasambit, Panginoon, sa aming pag-awit ng himno, ang kamangha-mangha ninyong gawa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang bagay na ito patuloy na mag-motivate sa amin. Na makita namin, Panginoon, na ang bunga nito sa amin ay kami ay inyo ng binago. Kami inyong iniligtas na doon sa aming dating buhay. Kami ay patay na sa aming dating buhay na makasalanan, na alipin ng kasalanan. Nasusunod ng aming sariling layaw. Tumatakbo kami sa ilalim ng kontrol ng galaw ng mundong ito at sa ilalim ng control ng Diyos ng mundong ito na walang iba kundi ang dyablo. Na yun ang dati namin buhay. Ngunit ngayon kami ay iniligtas na ninyo. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, na ang bagay na ito na kami ay tinransform na ninyo, Panginoon, ang aming buhay at patuloy na tinatransform ninyo ito sa wangis ng aming Panginoon Jesucristo. Ito yung mag-motivate sa amin na magpatuloy. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang bagay na ito na inyong inumpisahan, kayo ay tapat na inyo ito pong tatapusin. At Panginoon, ang mga naririto, Ama, na wala pang pananampalataya, na wala pang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoon Jesucristo. Ama, ako po ay humihingi ng awa sa inyo na nawa ay wag niyo po silang lampasan, nawa katagpuin niyo po sila sa umagang ito, na masumpungan nila ang biyaya ng inyong kaligtasan. Buksan niyo ang kanilang puso, Panginoon, na tumanggap sila ng katotohanan, ng pagliligtasan, dakilang pagliligtas sa inyong ginawa, ng inyong pag-ibig, Panginoon. At ito ay inyong command, Panginoon, na dapat sundin ng lahat ng tao. At alam namin na ang bagay na ito, kung hindi mananampalataya, kung hindi susunod sa inyong command na sumampalataya sa inyong anak at magsisi sa kanilang makasalanan, sa kanilang mga kasalanan ay walang ibang naghihintay sa kanila kundi ang pagbagsak ng inyong galit at yung inyong puot na nararapat lamang sapagkat kayo ay Diyos na banal, Diyos na makatarungan. Iniibig nyo ang kabanalan, iniibig nyo ang katuwiran. Kaya naman kayo'y napupuot sa kasamaan at sa kasalanan. Kaya maawa po kayo, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo lang ang nagliligtas at wala kaming magagawa sa sarili namin. Kaya sa umaga pong ito, nawa ang banal na Espiritu kumilo sa mga taong ito na naririto. Buksan nyo ang kanilang puso, Panginoon, na sila'y tumanggap ng kaligtasan na nagmumula sa inyo. Purihin po kayo, Panginoong Ama, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.